So, ngayon nga po mga sangkay, nagpakawala po ng tirada itong si Edo Manzano. At alam niyo kung kanino? Laban po kay dating Speaker Martin Romualdez. Yo guys, what's up? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan, mga solid sangkay? Ito pag-usapan po natin ngayon kasi usap-usapan po ngayon sa mga balitaan at maging sa social media itong pamboboljak ni Edo Manzano laban po dito kay Martin Romualdez. Kung ano yan, pag-usapan po natin. Anyway, bago tayo magsimula, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, i-check nyo po sa baba ng video na to, makikita nyo po dyan yung subscribe button. Pindutin nyo po yung subscribe, pindutin nyo po yung bell, at pindutin nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright. So ngayon, eto na. Matindi to, guys. Ayan. Itong si Edo Manzano ay bumanat. Ito yung linya, mga sangkay na viral ngayon. May tama ka ba? Binanatan niya si Romualdez. Isa ka nga sa dahilan bakit tayo nagkakaganito ngayon. So, ano kaya ibig sabihin niya? Mga sangkay, ano sa tingin nyo? Well, tingnan po natin mga sangkay dito sa buong ulat ng balita. Edo sa Unite, Heal as a Nation ni Romualdez. May tama ka ba? Isa ka nga sa dahilan bakit tayo nagkakaganito. Nagpakawala ng tirada ang actor at TV host na si Edo Manzano laban kay dating House Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Sa latest episode ni Edu nitong Lunes, episode ano ba to? TV show? March 30, ibinahagi niya ang isang larawan kung saan makikita ang pagmumukha ni Romualdez. Oy! Saan kaya to mga sangkay, no? We must unite and heal as a nation. Saad sa naturang larawan. Dagdag pa rito, architect of the problem, now spokesman for healing. Ayos. Kumpleto ang cycle. Arkitekto daw po mga sangkay ng problema. Ngayon, spokesman na for healing. Ayos daw po, kumpleto ang cycle. Say tuloy ni Edo, may tama ka ba? Isa ka nga sa mga dahilan kung bakit tayo nagkakaganito. Ano kaya ang ibig sabihin nun? Mga sangkay. Bakit tayo nagkakaganito? Ibig sabihin ba, ikaw ba ang dahilan kung bakit ang unit team ay nawasak? Ako mga sangkay ito yung saloobin ko dyan Pagdating kay Martin Romualdez, naniniwala talaga ako kung bakit nawasak ang unit team, ito po ay dahil kay Romualdez. Pero I'm sorry Kami parehas sila Boss Mike. Same kami ng opinion dito, mga sangkay, na si Romualdez ang dahilan kung bakit nawasak ang unit team. Of course, nag-trigger na po yun. Napunta kay former President Rodrigo Duterte. Bumanat na po ng bumanat. Yun na po ko yung effect kasi yun Yung effect nung na-trigger na Di ba? Winasak dahil po sa mga pansariling, pangarap, mga sangkay. Na akala po siguro, mararating yung tuktok. Yung pagpapabango, mga sangkay. Akala, magiging stepping stone kung ilalaglag si VP Sara, aangat na yung pangalan niya, pero wala, mga sangkay, hindi umepekto up to now. Diba? May nakita ba kayong parang magandang naidulot sa kanya? Wala Lalo po siyang nasira. Matatandaang napaulat noong Disyembre, nakabilang si Romualdez sa 86 na individual na pinakakasuhan bago matapos ang taon.
Isa siya sa mga mambabatas na pinangalanan ng kontraktor na si Curly Discayan na tumatanggap umano ng porsyento sa pondo ng mga kontrata sa maanumalyang flood control projects. Ngunit ayon kay Tingog Party List Representative Jude Asidre, kamakailan wala umanong nakitang pananagutan ng Independent Commission for Infrastructure or ICI kay Romualdez sa usapin ng flood control. But guys, ito this is my own opinion. It doesn't mean na walang nakitang ebidensya, wala ka ng pananagutan. Common sense, my goodness. 'Di ba? Madali lang na maintindihan 'yon. Speaker ka. Yung lang yun Ikaw yung speaker. 'Di ba? Alangan naman, nagkandawalaan yun. Yung pera, nagkanda, hulog na lang kung saan ng walang kay malay-malay ang speaker. 'Di ba? Anong, tayo mismo, maano natin yan, kumbaga, makukuha po natin yung, tumbok ng mga pangyayaring yun. It doesn't mean na walang ebidensya, talagang wala na pong kinalaman. O marahil magaling magtago ng ebidensya. 'Di ba? Pero, ako, mga sangge, di nga po ako masyadong kay Romualdez Hindi ba ako masyadong yung tipong bumabanat ng bumabanat, mas matindi pa nga bumanat sa akin yung mga tropa natin, sila Boss Mike, 'di ba? Matitindi, bilib na bilib nga ako dun kasi halos inaaraw-araw po si Romualdez 'Di ba? Pero ayun nga, minsan na lang ako magsalita mga sangkay, pero totoo, yun ang nakikita ako. Una, kaya nagkandawatak-watak ang unit team dahil po kay Romualdez. Pangalawa, hindi ibig sabihin na walang nakitang ebidensya, wala ng pananagutan o wala ng involvement. Madali lang kasing pwedeng magaling magtago, 'di ba? Ng evidence. 'Di ba? Walang nakita Pero isipin na lamang po natin, sino ba ang nakaupong speaker at that time? 'Di ba? Absuelto Nagulat nga ako dun Gulat ako sa ICI. Absuelto talaga ba? Ayan wala umanong nakitang pananagutan ng Independent Commission for Infrastructure, ICI, kay dating House Speaker, Representative Martin Romualdez sa usaping flood control projects. Ito ay bilang tugon ni Asidre sa paratang ni Navotas Representative Toby Tiangco kay Romualdez sa pagkakaugnay nito sa likod ng nasabing katiwalian. Ay nako, mga sangkay. Alam nyo, ang politika sa Pilipinas masyado po talagang masalimuot, no? Hindi mo na nga alam sino nagsasabi ng totoo Kaya tayo, huwag tayong panatiko. Yan lang ang masasabi ko. Huwag tayong maging panatiko. Ako, loyalista po ako ni Ferdinand E. Marcos, Apulacay, batang loyalista. Pero hindi sa kung kaninong politiko ngayon. Pero ayun na nga mga sangkay, kung usapin lang patungkol kay Romualdez, yun po yung mga saloobin natin. 'Di ba? Pero kayo, ano sa tingin nyo? Ano ang opinion nyo sa pamboboljak mga sangkay ni Brother Edu? Magbasa nga tayo ng komento. So, si Romualdez naghahanap ng solutions. Mastermind yan. Pinagloloko pa tayo. Romualdez has decades of experience in the government. Hindi yun basta-basta. Go, 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 Edu! The Filipino nation supports you. Expose this thief. Baka na kay Edu ang ebidensyang hinihintay ng lahat. Di lang siya may tamang-tama. Parang mas gusto ni Edu Manzano ng drama kaysa solution. Malaking difference talaga yon. Parang masyadong emotional yung banat ni Edu Manzano kaysa factual.
Ulitin ko mga sangkay, hindi ibig sabihin na walang ebidensya. Wala pong kinalaman. Okay? Diyos mio, Marimar. Well, anong inyong opinion dito? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.